Welcome to Donmar TV News Channel. Nagkita ngayong araw sa Maasin City Airport sina Presidential Aspirant Bongbong Marcos ng Partido Federal ng Pilipinas at PDP laban President Alfonso Cusi. Hudyat na ba ito ng pagkakaisa ng dalawang partido? Nangyari nga ang chance meeting ni na Secretary Cusi at ni Bongbong Marcos kanina habang namamahagi sila ng ayuda sa mga kababayan natin na apektuhan ng Bagyong Odette. Ilang araw bago ang pagdiriwang ng bagong taon ay balik relief mission ang BBM Sara Unity sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Sa Maasin City Airport ay personal na nagkita sina Presidential Aspirant Bongbong Marcos kasama si House Majority Leader Martin Romualdez kay South Leyte Governor Damian Mercado. 1 million financial assistance, libu-libong sako ng bigas at solar flashlight ang ibinigay ng Unity sa provincial government. Sa di inaasahang pagkakataon ay nagkita naman sina Marcos at PDP laban President Alfonso Cusi sa kaparehas na paliparan. Naroon si Cusi bilang Energy Secretary para pulungin ang mga electric cooperative at iba pang mga power stakeholders para maibalik sa lalong madaling panahon ang supply ng kuryente doon. Sa mga larawan at video na binahagi ng Uniteam, makikita ang magandang batian ng dalawang kampo. Ayon sa Uniteam, ang pagbabalik sa supply ng kuryente sa Southern Leyte ang pinag-usapan ni Marcos at Cusi. Hindi rin daw planado ang pagkikita ng dalawa at chance meeting lang ang nangyari. Naroon din sa pagkikita si PDP laban Secretary General Melvin Matibag. Matatandaan na si Senator Bongo ang pambato ng PDP laban sa pagkapangulo sa paparating na eleksyon. Subalit formal nang umatras sa presidential race si Go kaya walang pambato ang administrasyon sa pagkapangulo. Kasabay ng pag-atras ni Go ay binawi rin ni Pangulo Rodrigo Duterte ang kanyang pagtakbong senador sa 2022 elections at iginiit na magiging neutral. Kaya naman, posible ba na hudyat ng pagkakaisa ng PDP laban at ng Uniteam ang pagkikita ni Marcos at Cusi? So the endorsement can be complete only with the formal endorsement of the president. Kasi the president so far made the pronouncement that he and the government will remain neutral, no, and therefore will just ensure free, fair, and honest elections by 2022. No, unless that pronouncement is changed and an addendum is made clear to the public, which means that he is endorsing a particular candidate, referring to former Senator Bongbong Marcos, then that's the only time that we can say that it will really be a considerable factor. Ayon din kay Tayaw, malaking bentahe para sa kandidatura ni Marcos kung siya nga ang susuportahan ng administrasyon. Pagkatapos sa Leyte, diretso naman ang Uniteam sa Surigao del Norte. Ang political rivals na sina Surigao del Norte Representatives Robert Ace Barbers at Bingo Matugas nag-time out muna sa politika at personal na sinalubong ang Uniteam. 1.5 million pesos ang naibigay na cash assistance at 3,000 sako ng bigas ang naipagkaloob para sa mga biktima ng bagyo. Nagtungo rin ang Uniteam sa Dumaguete City at personal na inabot ang 2 million pesos cash at 2,000 sako ng bigas. Ito na ang ikalawang beses na inikot ng Uniteam ang mga lugar na kanilang pinuntahan ngayong araw. Una nilang inikot ang 8 probinsya sa Visayas at Mindanao noong December 19 to 20 at nagbigay ng paunang tulong sa mga naging biktima ng bagyo. Baka akala ni Kiko Pangilinan tayo ay malilimutin. Sa nakalipas na 6 na taon na to, anong nagawa ninyo para sa bayan? Sige nga, anong nagawa nyo para sa bayan? Senador kayo. Dahil ba hindi nanalo yung bata ninyo? At andyan naman kayo, ang tagal na kayo, ilang taon na kayo dyan eh. Nakailang taong kayo dyan, ano ba nagawa ninyo? Tapos nung nawala kayo, may ibang gumagawa ng maayos sa bayan natin, minalas lang tayo dahil nag-pandemic. Ano ginawa nyo? Kaya ako, wala akong kaamor-amor dito kay Kiko Pangilinan. Ito, at ito, subok na natin to. In the past couple of elections, subok na natin to. Ang mga tao po ay hindi masyadong natutuwa sa mga politiko o kandidato na self-righteous. Sino po ba yung self-righteous? Ito po yung mga politiko o mga tao na ang tingin sa sarili nila, sila lamang ang matino
sila lamang ang magaling, sila lamang ang matuwid, sila lamang ang malinis. At kapag ka hindi nila kapareho ng isipan, mga jologs, mga engot, mga masama, mga pusakal, mga mamamatay tao. O, ganon. Yun ang problema sa inyo. Kaya binibigyan ko na kayo ng tip. Ano? If you want to win the people over, papunta sa kampo ninyo, hindi ganon ang paraan. Hindi ganon ang paraan. Maniwala kayo sa akin. Ako, marunong ako makipag-usap sa presidente ng Pilipinas. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Nakakapag-usap ako ng presidente, vice-presidente, senador, lahat. Nakakausap ko rin yung mga nakalublubang ang paa sa putik, sa basura. So, kahit paano meron akong ideya kung sino yung mga tao na gusto nila at yung mga taong nauunawaan sila. So, huwag na lang maging self-righteous. Wag. Hindi po tamang maging self-righteous. Maniwala kayo. Magbabackfire po sa inyo yan. Diba? May kanta si Yano dati eh. Parang teka, isipin. Tulungan nyo nga ako. Sino yung kanta ni Yano? Yano. Ito. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Kaya alam na ng kanyan, alam na ng mga tao yan, yung kababait ngayon, maniwala kayo, kababait ngayon. Eto lang baka nakakalimutan nyo na. Kayo kasi ang dami nyo pa dyan, hindi ako makaalis eh. Birang patis naman Hindi ako makaalis eh. Mahigit 3,000 yung nandito eh. Bira. Eto, Kiko Pangilinan. Baka akala ni Kiko Pangilinan tayo ay malilimutin. Remember, in 2004, sino po yung majority floor leader ng Senado nun? Di ba, ang nagbibilang ng boto ng presidente, vice-presidente, ay ang Kongreso. Sila po ay nagkukonvene bilang National Board of Canvassers. Yung Congressional Board of Canvassers. Nagkaputol-putol yung martilyo ni Kiko Pangilinan kasasabi ng noted eh. Ang dami-daming mga ebidensyang pinapakita, mga questionable sa boto ni Gloria Arroyo during that time. O ano sinabi ni Kiko Pangilinan? Noted. Noted. Puro noted. Sasabihin ko bang enabler siya ng pandaraya during that time? Hindi. Baka yun ang posisyon niya nun eh. Baka yun ang kanyang paninindigan nun. Masisisi mo ba siya doon? Ngayon, naiinis lang ako kung makapagsalita sila ngayon para bang hindi sila nagkakamali. Para hindi sila nagkakasala. Kung tutuusin, lahat ng mga maka-FPJ, pag naaalala yun, Senator Kiko Pangilinan, pag naaalala nila yun, yung pagiging Mr. Noted mo, baka sumakit ang katawan mo. Diba? Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Sa nakalipas na 6 na taon na to, anong nagawa ninyo para sa bayan? Sige nga. Ano nagawa nyo para sa bayan? Senador kayo. O anong ginawa mo? Yung batas na ano ba tawag doon? Yung batas sa bata. Naging ulyanin yata at nagka-COVID lang ako eh. Nagka-COVID lang ako eh. Nagiging malalamutin na ako eh. Ano tawag doon? Yung
ibinaba yung pagka ganito ang edad nung gagawa ng krimen, hindi mo pwedeng ikulong. O sino ba may pakana nun? O maaaring hindi lang ikaw yun, pero ikaw ang umaangkin nun. O ano, proud ka ba dun sa ginawa mo na yun? Kaya sasabihin mo ngayon, magsasaka ka. Alam niyo, marami tuloy akong naalala pambira. Ang dami ko tuloy naalala mga kasawian ng bayan dahil sa mga politikong ngayon akala yata malilimutin ta. Ayun, Juvenile Justice Act. Manny Guzman, may tama ka! Woohoo! Dahil dyan ay bibigyan kita ng siopaw. Siopaw, laki na siopaw ko. Bango. Yan. Juvenile Justice Law. Yung bang mga batang mga bugok na bata na ginagamit na akyat bahay, akyat bahay, drug courier, ayan. Ang mga bata pa, marunong ng manaksak, snatcher, kasi alam nila, hindi sila makakukulong alam nila, lusot tayo dito. Maraming salamat po kay Kiko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang pinakamalungkot na pangyayari. Sa panahon ba na to na dahil ba hindi nanalo yung bata ninyo? At andyan naman kayo, ang tagal na kayo, ilang taon na kayo dyan Nakailang taong kayo dyan, ano ba ang nagawa ninyo? Tapos nung nawala kayo, may ibang gumagawa ng maayos sa bayan natin. Minalas lang tayo dahil nag-pandemic. Ano ginawa nyo? Kaya ako, wala akong kaamor-amor dito kay Kiko Pangilinan. Nakasama ko yan sa ABS. Ay, ayos naman yan. Pero as a person, wala tayong problema yan. Pero yung mga policy na ginagawa nyo, hindi ito nakabubuti sa bayan Hindi nakabubuti sa bayan. Di ba? Wala Minsan naalala ko ito, meron pa pala ako isang naalala. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Sensya na kayo. At nakalimutan ko na yung naalala ko. Ang bihira pati siya. Anyway, ang dami natin na pag-usapan sa ibang pagkakataon naman. Sumasobra na kayo. Ang bihira kayo. Ayaw nyo kasi umalis Ayaw nyo kasing umalis Kaya,